Welcome to the Passive Paybook. So, iniisip mong pasukin ang mundo ng Airbnb. Dito sa Pilipinas, ang turismo ay bahagi ng ating kultura, pero ang tagumpay ay hindi lang tungkol sa pagbili ng condo at pagpo-post ng listing. Ito ay negosyo, lokasyon, estratehiya at pag-unawa sa merkado ang lahat. Ngayon, sisiray natin totoong numero, uri ng bisita, at potensyal ng ROI sa apat na hotspot: Tagaytay, Makati, BGC at Manila. Handa ka na bang malaman kung saan unlad ang iyong investment sa 2025? Tara, simulan na natin. Tara na! Unang hinto, Tagaytay. Ating tuklasin ang isa sa mga pinakasikat na destinasyon sa Pilipinas. Ito ang paboritong takbuhan ng mga taga Metro Manila. Madaling puntahan, hindi gaanong malayo, perpekto para sa mga gustong makalanghap ng sariwang hangin. Ang lapit nito ay perpekto para sa biglaang weekend getaways. Isang mabilis na bakasyon mula sa mataong siyudad na nagpapalakas sa merkado na nakasentro sa staycations, kung saan ang mga pamilya at magkaibigan ay naghahanap ng maikling pahinga. Dito, ang binibenta mo ay ang karanasan, hindi lang isang lugar na matutulugan. Malamig na hangin na siyang pangunahing atraksyon. Amoy pine na nagdadalang alaala ng mga bakasyon sa bundok. At ang iconic na tanawin ng Bulkang Taal. Isang natural na yaman na talaga namang nakabibighani. Ang mga unit na may tanawin ng lawa ay mas pinapaboran. O mga cozy, parang cabin na interior ay nagkakahalaga ng premium rates. Dahil nagbibigay ito ng kakaibang karanasan sa mga bisita. Average nightly rate, 2,800. Medyo abot kaya para sa karamihan. Occupancy 65%. Ibig sabihin, mayroon kang pagkakataong mapuno ang iyong property. Buwan ng kita, humigit kumulang 55,000. Isang magandang dagdag kita para sa iyong pamilya. Ang catch, mataas ang demand tuwing weekend at holidays, pero mahina tuwing weekdays. Ito ang realidad ng negosyo. Ang seasonality ang pangunahing hamon mo. Kailangan mong maging handa para dito. Para manalo, i-maximize ang high demand periods at mag-alok ng weekday deals. Mag-isip ng mga paraan para makaakit ng mga bisita kahit hindi weekend. Katamtam ng kompetisyon, kaya magpakita ng kakaibang disenyo o amenities. Iba dapat ang alok mo para mapili ka ng mga customer. Lakas ng Tagaytay, maaasahang demand tuwing weekend at isang ecosystem na nakasentro sa turismo. Maraming restaurant, pasyalan, at iba pang atraksyon. Kahinaan, pagbabago-bago ng kita, at mga booking na nakadepende sa pananahon. Kailangan mong maging matalino sa pagbabudget. Magtayo ng cash reserve sa mga peak months para matugunan ang mga mahihinang panahon, para hindi ka kapusin sa budget. Kung kaya mong asahan ang dami ng tao at pamahalaan ang mga tahimik na panahon, malaki ang iyong sansa na magtagumpay. Ang Tagaytay ay isang matibay na pagpipilian para sa mga unang beses na investor. Lalo na kung handa kang matuto at magtrabaho. Ang tagumpay dito ay tungkol sa pagmaster ng ritmo ng weekend market. Alamin ang takbo ng negosyo at umangkop dito. Susunod, Makati, ang business capital. Dito, nag-host ka ng mga business traveler, consultant at digital nomad na pinahalagahan ng mabilis na wifi at lapit sa mga opisina. Lahat ay tungkol sa convenience workspace, gym, labahan at madaling transportasyon. Average nightly rate, 12,500. Occupancy, 70%. Buwan ng kita, humigit kumulang 60,000. Ang malaking bentahe, consistent, buong taon na demand, walang malalaking pagbabago sa season. Pero matindi ang kompetisyon, kalaban mo ang mga hotel at service department. Dapat malinis ang iyong unit, profesional ang pamamahala, at may competitive na presyo. Posible ang repeat business kung magbibigay ka ng maayos at walang abalang stay. Mag-ingat sa mataas na association dues at mahigpit na condo rules, isama ito sa iyong gastos. Ang Makati ay para sa mga investor na gusto ng stability at predictability. Mataas ang taya, pero mataas din ang potensyal para sa tuloy-tuloy na kita. Kung pinahahalagahan mo ang efficiency kaysa sa charm, ang Makati ang iyong merkado. Maghanda ka lang na sumunod sa mga patatakaran at panatilihing mataas ang pamantayan. Gusto mo bang i-target ang high-end market? Nais mo bang maging sentro ng atensyon ng mga taong may mataas na purchasing power? BGC ang iyong playground. Dito, ang bawat sulok ay nagpapahiwatig ng oportunidad at posibilidad. Ang BGC ay isang lifestyle brand, isang pangalan na kumakatawan sa kalidad at sopistikasyon. Moderno, madaling lakarin, at aspirational. Ito ay isang lugar kung saan ang mga pangarap ay nagiging realidad. Ang mga bisita ay mga expat na naghahanap ng tahanan sa gitna ng isang umuunlad na lungsod, executive, at influencer na naghahanap ng prestihiyo at convenience.
Dito, ang bawat araw ay isang pagkataon upang ipakita ang kanilang tagumpay. Dapat maging marangya ang iyong unit, isang santuwaryo ng kaginhawahan at karangyaan. High-end na kagamitan na nagbibigay diin sa iyong dedikasyon sa kalidad. Premium na appliances na nagpapataas ng antas ng pamumuhay. At perpektong estilo. Bawat detalye ay dapat magpakita ng iyong pagiging sopistikado. Average nightly rate, 3,800. Ito ang halaga ng isang di malilimutang karanasan. Occupancy 75%. Patunay na ang BGC ay laging buhay at puno ng oportunidad. Buwan ng kita mahigit 80,000. Isang testamento sa potensyal ng iyong investment. Mataas na rates at mataas na demand, isang kombinasyon na nagbibigay ng kasiguraduhan sa iyong kita. Ang nagpapaging pinakamalaki ang kita sa BGC. Dito ang iyong investment ay lumalago kasabay ng skyline. Pero matindi ang kompetisyon, kaya kailangan mong maging handa at maging malihain. Kinakailangan ang profesional na pamamahala upang mapanatili ang kalidad at serbisyo, at perpektong review. Ang reputasyon mo ay ang iyong pinakamahalagang asset. Ang pagiging madaling lakarin ng lungsod ay nagbibigay ng kalayaan at kaginhawahan sa mga residente at bisita. At ang all-in-one na lifestyle ay umaakit sa pandaigdigang audience. Dito, ang mundo ay nagtatagpo. Ang catch? Mayroon bang dapat ikabahala? Sobrang taas ng presyo ng ari-arian, isang hadlang para sa marami, ngunit isang oportunidad para sa ilan, at mataas na gastos sa pagpasok. Kailangan mong maging handa upang mamuhunan ng malaki. Mahal ang bawat bakanteng gabi, kaya't kailangan mong punan ang bawat espasyo. Kaya kailangan mo ng malaking puhunan at matibay na estratehiya upang magtagumpay. Ang BGC ay high risk, high reward, isang lugar kung saan ang tapang ay ginagantimpalaan. Ideal para sa mga seryosong investor na handang magbigay ng luho at kalidad. Kung kaya mong matugunan ang mga pamantayan at higitan pa ang mga inaasahan, malaki ang kikitain. Ang tagumpay ay naghihintay sa mga handa. Sa BGC, hindi lang kwarto ang binebenta mo. Ito ay higit pa sa 4 na sulok. Binebenta mo ang isang lifestyle. Isang karanasan na hindi malilimutan. Panghuli. Panghuli, Manila. Ang transit hub at makasaysayang puso ng metro. Isa itong lungsod na hindi natutulog kung saan nagtatagpo ang iba't ibang kultura at kwento. Dito makikita ang pagsasanib ng tradisyon at modernidad na nagbigay buhay sa bawat sulok ng lungsod. Dito, nagsisilbi ka sa magkakaibang, pansamantalang grupo isang palagiang pagdating at pag-alis ng mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mga backpacker na naghahanap ng abentura at murang matutuluyan. Layover traveler na nangangailangan ng pahingahan malapit sa airport bago ang kanilang susunod na flight. At mga lokal nagbibiyahe lang na mabilis na naghahanap ng lugar upang makapagpahinga bago magpatuloy sa kanilang mga lakad. Lahat ay tungkol sa accessibility at value. Ang pagiging madali para sa lahat na makarating sa iyong lugar at ang sulit na halaga ng kanilang pera. Ang lapit sa airport na isang malaking bentahe para sa mga traveler. Embahada para sa mga bisitang may mga transaksyon sa gobyerno. At tourist spot ay susi. Ang kasaysayan at kultura ng Maynila ay malaking atraksyon para sa mga turista. Average nightly rate, 1,800. Isang presyong abot kaya para sa karamihan ng mga budget traveler. Occupancy, 80%. Ipinapakita nito ang mataas na demand para sa mga tirahan sa Maynila. Buwanang kita humigit kumulang 50 cent. Isang magandang kita para sa isang maliit na operasyon. Ang modelo ay maximize ang bilang ng gabi na nabook, punuin ang iyong kalendaryo, hindi ang presyo kada gabi. Mas mahalaga ang volume kaysa sa mataas na presyo. Katamtaman ng kompetisyon, maraming pagpipilian, ngunit hindi pa siksikan. Pero nag-iiba ang kalidad. Magpakita ka ng kalinisan at malinaw na komunikasyon. Ito ang mga pangunahing bagay na dapat mong pagtuunan ng pansin. Lakas ng Manila, walang tigil na dami ng tao at malaking pool ng mga bisita. Palaging may mga taong naghahanap ng matutuluyan. Kahinaan, maliit na kita, kailangan mong maging matipid at mahusay. At ang medyo magulong reputasyon ng lungsod. Kailangan mong tiyakin na ligtas at komportable ang iyong mga bisita. Mahalaga ang efficiency. Kailangan mong maging organisado at mabilis sa pagtugon sa mga pangangailangan ng iyong mga bisita. Panatilihing maliit ang operasyon upang mabawasan ang mga gastos at maging mas madaling pamahalaan. At pamahalaan ang mga inaasahan. Maging tapat sa kung ano ang iyong inaalok at kung ano ang hindi. I-highlight ang seguridad at convenience sa iyong listing upang maakit ang mga bisitang naghahanap ng kapanatagan. Para panatag ang mga bisita.
Ang kanilang kaligtasan at kaginhawahan ang dapat na iyong prioridad. Ang Manila ay para sa mga practical na host na umuunlad sa dami. Kailangan mong maging handa sa maraming bisita at mabilis na turnover. Kung gusto mo ng tuloy-tuloy na booking at hindi ka natatakot sa abala, at kaya mong harapin ang abala, maganda ang Manila. Ito ay isang lugar kung saan palaging may nangyayari. Ito ay isang high-volume, high-value na laro kung saan ang dami ng mga bisita ang susi sa iyong tagumpay para sa matalinong investor. Sa tamang diskarte, malaki ang iyong kikitain sa Maynila. 4 na lungsod, 4 na natatanging oportunidad. Ang Tagaytay ay para sa mga hosts na nakasentro sa karanasan, ang Makati para sa mga naghahanap ng stability, ang BGC para sa mga mahilig sa luxury na may risk, at ang Manila para sa mga practical na nakasentro sa dami. Ang pinakamagandang pagpipilian ay nakasalalay sa inyong mga layunin, budget at risk appetite. Gusto mo ba ng passive income o hands-on management? Cash flow o long-term appreciation? Gamitin ang data na ito bilang panimulang punto. Pero bisitahin ang mga lugar na ito at damhin mo mismo ang vibe. Ang tagumpay ay nagmumula sa pagkilala sa inyong bisita at pagbibigay ng tunay na halaga. Maging ito ay tanawin, mabilis na wifi, luho, o isang ligtas na lugar para magpahinga. Ang Philippine rental market ay dynamic. Naghihintay ang oportunidad sa mga handang magtrabaho para dito. Aling lungsod ang pipiliin mo para sa inyong Airbnb investment sa 2025? Mag-comment sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa iba pang tips. Salamat!